Mainit na usapan ang kumakalat ngayon sa Kalingap community. Totoo nga bang nasaktan si Mikoy kaya nakapagsalita ito laban kina Tata at Maria Ligaya? Trinaydor nga ba siya? At bakit nagkaroon ng matitinding komento laban kay Kalingap Rab matapos lumabas ang bagong vlog ni Krista? Alamin natin. Pero bago ang lahat, tandaan natin na ito ay reaction at opinion lamang base sa mga pampublikong pangyayari at iwasan natin ang hate at personal na pag-atake. Sa live ni Mikoy, marami ang nakapansin na tila emosyonal siya habang sumasagot sa mga komento ng viewers. Dahil sa dami ng tanong at komento tungkol sa bagong kasama ni Krista, may mga salitang nabitawan si Mikoy na naging usap-usapan sa social media. Pero kung susuriin natin ang buong sitwasyon, posibleng nadala lamang siya ng emosyon. Hindi maikakaila na napamahal sa kanya ang Mi-Kris tandem. Kaya nang makita niyang may bagong kapartner sa content si Krista, maaring nakaramdam siya ng lungkot at pagkabigla. Yan si Ligaya at Kuya Tata, hindi ko alam kung anong problema niyan sa akin. Kung banat-banatan ako, wala pa akong kaya ang bigat na ng loob ko sa dalawang to eh. Alam sa dalawang to eh, pinakisamahan ko ng maayos, pinatunguhan ko ng maayos, pero ganito ginagawa sa akin. Talaga pag may plastic sa paligid ko, ako yung umiiwas. Yun lang yun. Ako tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Focus lang ako sa pag-charity ko. Gawin nila ko nung gusto nila, sa bala sila. Noon talaga kapag ganyan, ating po sa inyo sa lahat ng po ng mga nalungkot ay lawakan nyo na lang po siguro ang pangunawa nyo at maging masaya na lang kayo kasi may vlog na po ulit si CJ at sana tuloy-tuloy lang po ang suporta nyo sa kanya. And syempre, sana po pagbigyan nyo po ako sa aking napakaliit na kahilingan lang talaga. Naiwasan natin makapagbitaw ng sasakit na salita po. And sa ngayon po, tanging masasabi ko na lang po isang mahigpit na yakap po para sa lahat. And sana po ay kumalma tayo, gapin po ang mga nangyayari. Pero ako naman po sa mga gumagawa ng hindi maganda sa atin. Naniniwala po ako sa karma. Kaya yun lang. Salamat po. Samantala, agad namang nagpaliwanag sina Tata at Maria Ligaya. Ayon sa kanila, wala pa namang opisyal na bagong tandem. Isa pa lamang itong testing o eksperimento ni Kalingap Rab bilang direktor upang makita kung ano ang magiging takbo ng content. Ito naman pong sa amin ay masasabi kong ano lang to, misunderstanding. Konting lang. Kung sa magkakaibigan ko bagay, samaan lang ng loob na pwede pang ayusin. At kami naman po, kanina, kay Mikoy, sabi naman namin sa kanya ni Tata, kung kung nasaktan man siya, ayan, na yun nga, na halimbawa ay sa amin, manggaling yung ganong rin naman po, kumbaga po, humingi din naman po kami ng pasensya kay Mikoy. Although, hindi naman po namin sinasabi na talagang, ginawa po namin yun. Kumbaga po, ang lang din po kasi doon, ang nangyari, may nabasa kasi siyang comment. Tapos, kumbaga, parang napaisip din siya na, kaya po baga yung salita niya, hindi ko nga alam din sa dalawang yan. Parang kumbaga, naniwala din siya. Na din siya. Hanggang sa na-realize nga niya which is, yun, tanggalin na lang yung live. Solusyon na lang. Naisip din namin na hindi na din kami magtanim ng galit doon sa sinabi niya, hindi na din kami pumatol at kami bilang may pagsasamahan din kami, na lang, humingi na lang din kami ng pasensya kay Mikoy. Kung halimbawang talagang nagtampo siya sa amin o nagkaroon siya ng sama ng loob sa amin, ayan, pasensya na. Ngunit dito na nagsimula ang panibagong issue. May iilang Mi-Kris supporters ang hindi nagustuhan ang naging direksyon ng content. Mahalagang idiin na iilan lamang ito at hindi lahat ng supporters.
Marami ang nagpahayag ng kanilang saloobin ng maayos, ngunit mayroon ding ilan na gumamit ng masasakit at below-the-belt na salita laban kay Kalingap Rab. Kung tutuusin, may karapatan ang bawat fan na magbigay ng opinyon. Pero iba na kapag nauuwi ito sa pangiinsulto at paninira. Tandaan natin na si Kalingap Rab ay direktor ng content at patuloy na gumagawa ng paraan upang matulungan ang kanyang mga beneficiaries, kabilang na si Krista. At ngayon naman about naman sa mga bashing, ay sana matigil na po. Kasi kami po ay nag-usap-usap na respeto na lang po sa pag-usap-usap namin. Ayan yung binibili sa sasakyan. Yan nga. About naman po doon sa vlog po ni Kalingap Rab, ayun naman po, hindi pa naman din po natin masasabing tandem. Kumbaga, as long as hindi po sinasabi ni Kalingap Rab na ito ay official na tandem, ay wag po muna tayong wag nating pangunahan yung mga bagay-bagay, wag nating palalain po yung sitwasyon. Bagkus kung talagang supporters po kayo at viewers ng Kalingap, sponsor ng Kalingap, suportahan po natin na lang si Krista at si Kalingap Rab sa kanya pong desisyon. Lalong-lalo na po yung sinama po doon ni Fish. Alam ko po na si Mikoy, ayan, ay talagang mahal na mahal po ng lahat. Siyempre kami po, din po namin yan si Mikoy. Kumbaga malaki ding parte. Marami nga po nun dyan nagsasabi na yun na. Kumbaga si Mikoy ay naging bahagi din ng Mikris. Lahat naman po kami nag-benefits. Wala naman talagang hindi. Lahat kami. Hindi rin natin dapat kalimutan ang malaking papel ni Tata at Maria Ligaya. Bilang mga taong malapit kay Krista, natural lamang na suportahan nila kung saan sa tingin nila ay mas magiging maayos ang kalagayan at kinabukasan ng bata. Sa kabilang banda, ang naging pahayag naman ni Mikoy tungkol sa mga plastic na tao ay naging usap-usapan din. Ngunit sa halip na agad tayong humusga, mas mabuting tingnan natin ang buong konteksto. Kapag emosyon ang nangingibabaw, may mga salitang nabibitawan na maaring pagsisihan kalaunan. Sa huli, sana ay manaig pa rin ang respeto sa bawat isa. Kumbaga po, ngayon po na bilang na lang din po respeto doon sa doon sa sinaman, yun nga yung si Dane ba yun? Si Dane. Kawawa din naman po baga yung bata. Siyempre kaedad lang din yun ni Krista. Siyempre ang teenager po ngayon, di rin natin masabi na na matatag ang loob. Ganun. Although, sinama lang din naman po talaga siya doon. At yun nga, sana po, ayun, pati si Beshi, sana wag nyo na din po i-bash si Beshi. Kasi si Beshi po talaga ay, kumbaga ay, ginagawa niya lang din po yung part niya. Although hindi po natin maintindihan yung parte niya, pero masasabi ko pong si Beshi ay, din po. Wag na lang din po natin husgahan. Ang Mikris ay minahal ng maraming tao, kaya normal lang na may mga nalulungkot sa mga pagbabagong nangyayari. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para magbitiw ng masasakit na salita laban sa sinuman. Kayo naman mga ka-airs, ano ang masasabi ninyo? Nadala lang ba talaga si Mikoy ng emosyon? O may hindi pa tayo nalalamang kwento sa likod ng isyong ito? I-comment ang inyong opinyon ng may respeto. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Kuya Ers para sa mas marami pang balanced reaction videos at updates tungkol sa Kalingap community. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.